Nagpasalamat ang hari sa lahat dahil naglaan sila ng oras na pumunta kahit biglaan ang pagpatawag niya. Si Gordon ang unang nagtanong kung bakit sila ipinatawag ng hari at inakala niyang may kinalaman ito sa digmaan, kaya labis siyang nasabik. Ngunit sinabi ng hari na hindi iyon tungkol sa digmaan, gusto lamang niyang magsimula ng isang maliit na paligsahan sa pagitan ng lahat ng kanyang mga anak at nang marinig iyon ni Gordon, lalo siyang nasabik dahil inakala niyang maipapakita niya ang kanyang lakas. Ngunit nilinaw ng hari na hindi ito paligsahan ng lakas, mayroon silang 10 taong gulang na nakababatang kapatid na lalaki at babae, kaya ayaw niyang may masaktan sa kanila dahil dito ay tinanong ni Gordon kung tungkol saan ang paligsahan. Ipinaalam ng hari na balak niyang ibalik ang isang lumang festival na ginaganap nila ilang dekada na ang nakalipas. Naging interesado agad ang lahat ng marinig iyon at tinanong nila kung anong klaseng festival ito, at ipinaliwanag ng hari na tinatawag itong hunting festival. Noon ay ginaganap ang hunting festival sa panahong napakaraming halimaw sa paligid ng kaharian, ang mga kalahok ay kailangang manghuli ng pinakamalaki at pinakapambihirang halimaw na kanilang mahahanap. Ngunit nitong mga nakaraang taon ay dumami ang mahuhusay na adventurer sa kaharian, dahil dito ay labis na nabawasan ang bilang ng mga halimaw kaya hindi na kinailangang ipagpatuloy ang festival ngayon at balak ng hari na idaos muli ang festival ngayong taon, halatang seryoso siya sa ideyang iyon. Pero tinanong siya ni Carlos kung sigurado ba siyang papayag ang guild sa ganoong kahilingan, dahil maaaring makialam ang festival sa trabaho ng mga adventurer at tiniyak ng hari na walang magiging problema dahil nakuha na niya ang pahintulot ng guild. Napansin ni Arnold na napakabilis nilang pumayag, ipinaliwanag ng hari na nahihirapan ang guild na kontrolin ang patuloy na pagdami ng mga halimaw nitong mga nakaraang araw kaya masaya silang tumanggap ng tulong, isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit naisip ng hari na idaos muli ang festival. Dahil isa itong paligsahan ay tinanong ni Gordon kung may gantimpala ba ang mananalo. Tinanong naman siya ng hari kung anong gantimpala ang gusto niya at walang pag-alinlangang sinabi ni Gordon na gusto niyang maging crown prince kapag nanalo siya. Nagustuhan ng hari ang pagiging direkta ni Gordon dahil malinaw nitong sinabi ang gusto niya, pero ipinaliwanag niyang hindi maaaring ibatay sa isang festival ang napakahalagang desisyon kung sino ang magiging crown prince. Gayunpaman, alam niyang hindi rin patas na pagpaligsahin sila ng walang sapat na gantimpala kaya ipinahayag niyang ang sinumang mananalo ay gagawing ambasador, agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat ng miyembro ng royal family dahil isa itong napakataas at kagalang-galang na posisyon. Pagkatapos ng pagpupulong ay magkasamang naglalakad pabalik sina Arnold at Leonard, sinabi ni Leonard kay Arnold na dapat niyang subukang makuha ang posisyon bilang ambasador, kaso hindi naniniwala si Arnold na bagay sa kanya ang posisyong iyon dahil ayaw niyang mamahala sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Sa tingin niya ay mas bagay ang posisyon kay Leonard at pumayag naman si Leonard na subukan itong makuha. Hindi talaga niya gusto ang ideyang makipagpaligsahan sa sarili nilang mga kapatid pero alam niyang kapag hindi siya lumaban, malalagay sa mahirap na sitwasyon siya at ang lahat ng taong mahalaga sa kanya. Kaya gagawin niya ang lahat upang manalo. Gayunpaman ay hindi niya iyon kayang gawin ng mag-isa kaya hiniling niya kay Arnold na patuloy siyang suportahan at makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Arnold sa kanyang opisina, labis siyang na-stress dahil malaking problema para sa kanila ang buong festival. Hindi maintindihan ni Finn kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ni Arnold at para sa kanya, perpektong pagkakataon ito para makilala si Leonard at mapataas ang kanyang posisyon bilang isa sa mga maaaring maging crown prince. Totoo man iyon, ipinapaalala ni Arnold na kapag nanalo ang isa sa mga kalaban ni Leonard sa festival, halos mawawala na ang pagkakataon ni Leon na maging crown prince at sumang-ayon si Finn na magiging napakalalangan ng ganoong sitwasyon. Tinanong niya si Arnold kung ano ang dapat nilang gawin, pero wala pa itong maisip na maayos na plano at batay sa impormasyong nakuha ni Si, gaganapin ang paligsahan sa silangang bahagi ng kaharian at ito ay isang lugar kung saan hindi na makontrol ng mga adventurer ang patuloy na pagdami ng mga halimaw. Karaniwan ay dapat matagal nang nagpadala ng mga knight upang ayusin ang ganoong problema, pero hinala ni Arnold na sinadya ng Emperor na pabayaan ang pagdami ng mga halimaw upang magkaroon siya ng dahilan na idaos ang paligsahan. Ang pinakamahirap na bahagi ng lahat ay nakasalalay ng malaki sa swerte ang pagkapanalo at kahit gaano ka pakalakas, kailangan mo pa ring pumunta sa kagubatan at umasa na makahanap ka ng pambihirang halimaw na maaari mong talunin.
Siguradong sisiyasatin ng maaga ng ibang mga team ang lugar upang humanap ng malalakas na halimaw, pero walang sapat na tauhan sina Arnold at Leonard para gawin ang ganoong paghahanda, kaya kakaunti lamang ang kanilang pagpipilian. Kahit makahanap sila ng magandang lugar, walang kasiguraduhang hindi rin matatagpuan ng ibang team ang parehong halimaw kapag nagsimula na ang festival, at dahil dito, ang lahat ng planong naiisip ni Arnold ay nakasalalay sa mga pangyayaring hindi niya kayang kontrolin. Iminungkahi ni Finn na gamitin na lamang ni Arnold ang kanyang mahika upang madaling manalo sa buong paligsahan, kaso iginiit ni Arnold na hindi niya iyon magagawa at kapag nalaman ng lahat ang tunay niyang kapangyarihan, masisira ang imahe niya bilang isang walang silbing prinsipe. Magiging mas mahirap para sa kanya na kumilos ng palihim upang tulungan si Leonard na maging emperor, maaari sana siyang kumilos bilang silver at palihim na itaboy ang mga halimaw papunta sa team ni Leonard kapag nagsimula ang festival. Pero binanggit ni Finn na hindi rin niya dapat gawin iyon at kapag pinilit niyang paalisin ang mga halimaw sa kanilang tirahan, baka umatake ang mga ito sa mga taong nakatira sa kalapit na settlement at maraming tao ang maaaring masaktan. Sumang-ayon si Arnold na magiging sobrang padalos-dalos ang ganoong plano, kaya kailangan niyang mag-isip muli ng ibang paraan, at samantala ay iginiit ni Sebas kay Arnold na ilang beses nang sinusubukan ng guild na makipag-ugnayan kay Silver, kaya mas mabuting pumunta siya roon upang malaman kung ano ang kailangan nila. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Arnold sa guild bilang si Silver, ipinaalam sa kanya na gusto siyang bigyan ng guild ng isang quest na patayin ang isang mutated Cerberus at ipinaliwanag ng receptionist na isa itong AAA rank na halimaw, natalo na nito ang maraming bihasang party na ipinadala upang harapin ito. Hindi nila maaaring hayaan itong patuloy na gumala dahil oras na lamang ang hinihintay bago ito magdulot ng malaking sakuna. Si Silver lamang ang kasalukuyang nasa kaharian na kayang humarap sa ganoong banta dahil isa siyang double S rank. Dahil napakadelikado ng sitwasyon ay pumayag si Silver na tanggapin ang trabaho, gayunpaman ay medyo naiinis siya dahil nangyari ito habang abala na siya sa paghahanda para sa festival competition. Makalipas ang ilang sandali ay nagtungo si Silver sa lugar kung saan huling nakita ang Cerberus. Nang mapansin siya ng halimaw ay agad itong nagbitaw ng isang malakas na pagsabog, kaso madali itong naiwasan ni Silver. Nauunawaan niya kung bakit nahihirapan ang mga ordinaryong adventurer laban sa ganoong halimaw dahil hindi biro ang lakas nito. Pero para sa isang tulad niya ay hindi iyon malaking problema. Casual na nagbitaw si Silver ng ilang fireball laban dito, pero mukhang minamaliit niya ang tibay ng katawan ng Cerberus dahil nanatili itong nakatayo kahit matapos tamaan ng kanyang pag-atake. Ayaw ni Silver na magtagal pa ang laban, kaya tinaasan niya ang lakas ng kanyang pag-atake at naglabas ng 3 incineration beam sa ibabaw ng Cerberus, at dahil dito ay tuluyan itong naging abo, ang natira lamang ay isa sa mga kuko nito. Pinulot ni Silver ang kuko upang dalhin pabalik sa guild bilang patunay na natapos na niya ang misyon, pero biglang dumating ang isang grupo ng mga knight na nakasakay sa kabayo at agad niyang nakilala ang kanilang leader bilang si Elna Armsburg, kaso si Elna ang pinakahuling taong gusto niyang makita dahil talagang ayaw na ayaw niya rito. Tinanong ni Elna si Silver kung siya ba ang may kagagawan sa pagsabog na narinig niya kanina. Malamig namang inamin iyon ni Silver at tinanong kung bakit mahalaga iyon sa kanya, at medyo nagtaka si Elna sa paraan ng pakikitungo ni Silver, pero ipinaliwanag niyang nabalitaan niya ang tungkol sa isang Cerberus na nanggugulo sa lugar na iyon kaya't papunta sana siya roon upang patayin ito. Tinanong niya kung napatay na ba ni Silver ang halimaw, ngunit tinawag siya nitong bulag at itinuro na nakatayo siya sa loob ng isang malaking bunganga kasama ang nasunog na labi ng Cerberus. Kaya dapat ay malinaw nang napatay na niya ito at nasaktan si Elna sa sinabi ni Silver. Kaya binanggit niya na kamakailan ay tinawag si Silver na Protector of the Empire, iginiit niyang maaaring ituring iyon bilang isang hamon sa pamilya Armsburg, ginamit niya iyon upang takutin si Silver at pilitin itong humingi ng tawad. Pero iginiit lamang ni Silver na ang mga tao mismo ang nagsimulang tumawag sa kanya sa titulong iyon. Wala rin siyang pakialam sa ganoong walang silbing titulo, at pagkatapos ay ibinalik niya ang usapan kay Elna. Itinuro niyang sinabi nitong papunta siya roon upang patayin ang Cerberus kahit naglabas na ang guild ng quest para rito. Maaari rin iyong ituring na paghamon ng pamilya Armsburg sa guild, at sandaling hindi nakapagsalita si Elna. Binanggit niyang hindi niya intensyong pakialaman ang trabaho ng guild at nag-aalala lamang siya sa mga taong nakatira sa lugar na iyon.
Kaso pinigilan siya ng kanyang vice captain na magsalita pa dahil mali pa rin ang kanyang ginawa anuman ang dahilan niya. Iminungkahi nitong bumalik na sila bago pa lumaki ang problema at nag-aatubiling tumalikod si Elna upang umalis, pero sinabi niya kay Silver na pagsisisihan nitong ipinapahiya siya. Nang makaalis na si Elna at ang kanyang mga knight ay nagsimulang magdiwang si Arnold. Bata pa lamang sila ay kilala na niya si Elna at iyon ang unang pagkakataong nanalo siya sa isang argumento laban dito. Gayunpaman ay naisip niyang baka nasobrahan siya dahil hindi niya sinasadyang magalit si Elna kay Silver. Bumalik si Arnold sa kanyang opisina upang ipagpatuloy ang pagpaplano para sa festival kaso dahil sa pagkikita nila ni Elna, lalo siyang nag-alala at binanggit ng hari na upang maging patas ang paligsahan, personal siyang magpapadala ng isang knight regiment sa bawat anak niya upang tulungan silang talunin ang anumang halimaw na kanilang mahahanap. Dahil nakita niya si Elna sa lugar na iyon at naisip ni Arnold na baka ito ang knight na itinalaga sa kanya, kaso ayaw niyang maniwala roon at hindi maintindihan ni Sebas kung bakit ayaw ni Arnold na mapasama si Elna sa kanyang team gayong kilala itong isang henyo. 11 taong gulang lamang si Elna nang sumali siya sa Knight Regiment at pagsapit niya ng 14 na taong gulang, naging commander na siya at inamin ni Arnold na napakahusay nga ni Elna, pero talagang ayaw niya sa personalidad nito. Naalala niya noong bata pa sila at niligtas siya ni Elna mula sa mga nang-aapi sa kanya, pero nang makaalis ang mga bully ay sinisigawan siya nito at tinawag siyang mahina at saka binugbog sa ngalan ng pagsasanay. Simula noon ay ayaw na ni Arnold na makasama si Elna. Pero malas para sa kanya dahil si Elna nga ang knight na itinalagang tumulong sa kanya, kaya muli siyang mapipilitang makasama ito tulad noong mga bata pa sila at di naman masamang tao si Elna at totoong nag-aalala siya kay Arnold. Kaya nang malaman niyang tinatawag itong walang silbing prinsipe ay labis siyang nabahala. Plano niyang tulungan si Arnold na patunayan na mali ang lahat ng kumukutya rito sa pamamagitan ng matinding pagsasanay. Iyon mismo ang kinatatakutan ni Arnold na sabihin niya at nakiusap si Arnold kay Sebas na iligtas siya sa sitwasyon, kaso sa tingin ni Sebas ay makabubuti rin kay Arnold ang kaunting pagsasanay. Kaya hinayaan niyang kaladkarin siya ni Elna. Napilitan tuloy si Arnold na magsanay buong hapon hanggang gabi at pagsapit ng susunod na araw ay masakit ang buong katawan niya at pagod na pagod siya at minamasahe siya ni Finn upang maibsan ang sakit, ngunit nagtaka ito kung bakit ganoon kalala ang kalagayan ni Arnold matapos lamang ang kaunting pagsasanay. Dahil sa mga nagagawa niya bilang Silver dapat ay mas malakas siya kaysa kay Elna. Ipinaliwanag ni Sebas na nagmumula ang halos lahat ng lakas ni Arnold sa kakayahan niyang gumamit ng ancient magic. Ngunit pagdating sa kanyang pisikal na katawan ay mahina talaga siya. Karaniwan niyang ginagamit ang ancient magic upang punan ang kanyang mga kahinaan dahil hindi siya mahusay sa ibang larangan, ngunit hindi niya magagamit iyon laban kay Elna dahil mabubunyag ang kanyang lihim na pagkakakilanlan, iyon ang dahilan kung bakit napasama ng ganoon ang kanyang kalagayan. Gayunpaman kahit ayaw niya kay Elna ay naisip ni Arnold na magandang pagkakataon ito, ang dahilan kung bakit ayaw niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang manalo sa festival ay dahil masyado siyang mapapansin ng mga tao. Kaso dahil itinuturing si Elna bilang pinakamalakas na knight sa kaharian at kapag nanalo sila, natural lamang na isipin ng lahat na dahil iyon sa lakas ni Elna at patuloy pa rin siyang mamaliitin ng mga tao, kaya malaya na niyang magagamit ang kanyang kapangyarihan upang manalo. Kinagabihan ay lumabas si Arnold at ginamit ang kanyang mahika upang buksan ang pintuan papunta sa isang lihim na silid sa loob ng mansion. Doon niya itinatago ang lahat ng kanyang research material tungkol sa ancient magic. Tinanong niya si Gramps kung hindi ba ito napapagod sa walang tigil na pagsasaliksik tungkol sa ancient magic.